Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapalang natin kay Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo. Mga kapatid po ay nagulita natin si Papa San Pio Eden. Ngayon po ay sa araw po ng Miyerkules. So, natin po natin ang misa ito na salamat sa ating mahal na hinahanglan sa tulong. Upang marapat ay gumanap nitong pagkipagpatisgan natin ang ating mga kasalanan. Sino kong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kahawagan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tumating ang pagkanyaya mga kasalanan ay magsisi, Kristo, kahawagan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Nakalulong ka sa kanan ng Diyos Ama, paring pamagitan kami, Panginoon, kahawagan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pamilihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patuwayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa ng San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pag-isahin ang tanan kay Kristo sa pagsunod sa tinuturo niya at ipinakita ang halimbawa. Pakaloob mong makamtan namin ang walang maling na gantimpala sa pamitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpapasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, magpahayag ka laban sa mga ninuno ng Israel. Sabihin mo, ipinasasabi ko, nakatakda na ang palos sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga lupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaralit kayo ng lana, nagpapatay kayo ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi niyo pinapakain ang mga lupa. Bakit hindi niyo pinalalakas ang mahihina? Ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay. Bakit hindi niyo hinahanap ang nawawala? Ni ibinabalik ang nananayo. Sa halip ay ginagamitan niyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalaban ng mababangis na hayop, pagkat walang pastor. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol, at sa lahat ng panig ng daigdig. Ngunit walang ibig gumanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, tingin niyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos ng buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalaba ng mababangis na hayop, pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastor ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo mga pastor. Pakinggan ninyo ang aking sinasabi. Laban ako sa inyo.
Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastor upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarabo. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarabo. Panginoon'y aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarabo. At sangayon sa pangako ng kanyang pinitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa kanila, hindi ako matatakot pagkat sila'y ika'y kaagapay. Ang tungkol mo at pamalo, ang gabay ko at sandalan. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarabo. Sa harapan ng likod mo, ikaw ay may handang ulam. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarabo. Tunay ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarabo. Bigyan galang po natin ang mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos ng ating niloloob. Alleluia, Alleluia. Suminyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyan sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang napaghahari ng Diyos ay katulad nito. Luwabas ng umagang may-ari ng basan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikat siyang ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Umaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At umaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ika-12 ng tanghali at ng mag-ikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ika-5 ng hapon siya'y lumabas ulit at nakakita pa ng mga ibang walang rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala akong magbigay sa inyo ng trabaho? Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, umaroon na kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagkatapos sinabi na may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Nagmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-ika-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang manahuna, inakala nilang matanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagrereklamo sila sa may-ari ng basan.
Sabi nila, isang oras lang kung gumawa ang mga huling dumating. Samantala maghapon kami na nagpagal at nagtiis na nakapapasok init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpari-pariho ang upa sa amin? At sinabi niya isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang galang sa iyo upang at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo. Wala pa ako karapatang gawin ang aking maibigan sa kaharian ko. Kung naiingit ka lang sa aking kabutihang loob, kaya't ang nahuhuli ay mauna at ang nauna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang magandang pagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Good morning, Father. Mga kapatid, madalas po tayong naiinggit, nagsisilos, nagkukumpara kung anong meron ang ating kapwa at anong meron tayo, lalo na kung anong wala tayo. Mga kapatid, nagreklamo tayo, si Lord talagang hindi matarunan. Bakit ba itong ibang mga tao ay napakayaman? Ako, hirap ko sa buhay. Bakit ba sila walang namang sakit? Matanda walang sakit. Kaya madami-dami kong sakit. Mata pa ako. Bakit ba sila nakatapos pag-aaral? Magtalang ako. Hindi talaga nakatapos kahit high school na lang. Bakit siya di naman masyado katrabaho pero laking sweldo. Magtalang ako ay hindi lang sweldo ko. Bakit ba yung ibang tao dyan na pag-experience na sa buhay? Pero ang saya-saya naman, pamilya rin natin. Bakit naman ang mga tao iba dyan ay talaga sabi natin na wala naman masyadong negosyo pero asenso sa buhay. Ba't ganito? Mga kapatid, yan na nga po, na tayo, tulad ng mga nagtatrabaho po, ng maaga, reklamo talaga sila sa may-ari ng mabasa. Bakit po ba na itong isang oras lang nagtrabaho, pare-pareho lang pala sweldo namin. Sana ako isang oras lang din nagtrabaho. Mag-aama ko pa dito sa ubasan, pagkatapos, ito lang pa nagbuha pala isang denaryo. Ganun yung 1 hour ba? Pati yung 3 hours lang nagtrabaho, pareho lang kami ng sweldo. Pareho lang kami natanggap mula sa aming amo. At gano'n, nasaan ang justisya nito? It is not about justice, my brothers and sisters. The gospel is about God's generosity. Gaano po kung mapagbigay ang Diyos. No? Kaya hindi natin matansya ang ganda ng loob ng Diyos. Mga kapatid, yun na lang po. Tayo laging nagreklamo at iingit tayo sa ibang tao. Dito mga kapatid sa ating Ebanghelyo ngayon, para pagang sa ating pagreklamo, hindi na natin tinitingnan mga kapatid ang mga biyaya din po na tanggap natin mula sa Diyos. Kaya nga, tinuturuan tayo dito mga kapatid. Ano po ang ituturo ng Panginoon Hesus? Walang-una, huwag maingit, huwag magsusilos, huwag magreklamo, huwag makukumpara anong meron tayo sa
sa iba, kung anong meron tayo at ano po meron ng ating kapwa. Kung biniyayaan sila ng Diyos, maraming bagay, maraming mga kung anumang meron sila ay may mga harap kutsi, may mga harap bahay, may mga maraming kayamanan, you should be happy for them. Pero mga kapatid, hindi po yun ang nais parating ng Panginoon Jesus. Kaya nga, ang unang punto niya, huwag tayo mahigit. Huwag tayo mahigit, huwag tayo magsilos, huwag magkumpara, huwag tayo magreklamo kung anong meron tayo. Ikalawa mga kapatid, tanggapin natin at tanggapin na po natin mga kapatid, magpapasalamat sa Diyos kung anong meron tayo. Matuto tayo magpapasalamat sa Diyos. We should learn how to thank the Lord kung anong meron tayo. Kung ang meron tayo ay kakunti lang, ibig sabihin, less is expected from us. Less is expected from us para sa Diyos. Yun lang ang bigay ko sa iyo, pero it's enough. Kumbaga, tulad ka sa isang taong nagtrabaho lang ng isang oras, I assure you, 1 denaryo pa rin. I assure you, heaven. I assure you, life eternal. Mga kapatid, yun po sana. We learn how to thank God, how to be grateful to God, to be grateful to our brothers and sisters, sa mga tao. We should learn how to be grateful sa buhay natin. At mga kapatid, anumang meron tayo, mga tuko na punto, kung anumang meron tayo, pagyabalin natin. Kung anumang kalooban ng Diyos, kung anuman ang kaloob ng Diyos na ibigay sa atin, ano bang talagang mga meron tayo na mula sa Diyos, pagyabalin natin. Hindi na para bang dahil kakaunti lang at yung iba ay umangat kaysa atin, na wala na tayong gagawin sa buhay, kundi pagreklamo na lamang. Hindi po, pagyamanin natin ang anong meron tayo. Always remember, God is a very generous God. Dito sa ating talinghaga sa Ebanghelyo, napakalinaw po, ang Diyos ang may-ari ng ubasan. Ang ubasan ay ang mundong ito. Tayo lahat nandito sa mundong ito, mga tao. And we are invited by the Lord to work in His vineyard, na tayo magtrabaho sa mundo ito. Pero kung anumang binigay niya sa iyo na bali kasangkapan sa mundong ito, o biyaya na nagkaroon niya sa iyo, pagyamanin mo yan. At huwag ka nang mag-iisip ng again, yung tatlong tinuturo niya, huwag tayo mahigit, huwag tayo magsilos, huwag tayo magreklamo. Kalawa, sana po na na matuto tayo magpasalamat sa Diyos kung anong meron tayo. At salamat din po tayo kung anong meron ng ibang tao mula tayo. And then thirdly, na sana po, pagyamanin natin kung anong meron tayo. Yun ang pamumuhay natin sa mundo. Yun ang sikreto, mga kapatid. We will also receive the gift of eternal life. We will also be given 1 denaryo that is enough for heaven. That is, all of us are assured by the Lord na kahit anong meron ka, pero pinagyaman mo yung meron ka, at ikaw ay mabuhay, mga kapatid, na kung anong meron ka, pagyamanin mo yan, tiyak po na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, mga yan po ang malihamon para sa lahat, pinilayan natin sa umaga po dito. May God bless all of us. Consider tayo. Ang pamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin dahil ang kanyang katarungan at ilandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin na ating itutupad sa panalangin, Ama, sumasa aray nawa ang iyong kapangyarihan
kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalabanan ang Ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa na walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway galing makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at napayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, mapagpakumbaba kami naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya ng walang hinihinging na kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at biyayaan mo kami ng mabuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus, aming Panginoon. Amen. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become our bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Magsitayin ako tayo. Dalangin kayo kapatid, pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos ng mga makapangyarihan. Nagdinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Kapag naming lumikha sa iyong pagpapunlak na tanggapin ang aming paghahain, lubin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay mataimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamagitan ni Jesu Cristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas Diyos ang inyong puso at diwa. inasanahin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan sa magitan ni Jesu Cristo ng aming Panginoon. Ngayong kasisan na Papa Pio ay pinarangalan sa buhay niyang tutukuliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesu Cristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang marasakit ng mahulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang inibubukod kaysa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuri sa walang kumpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos sa mga pangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng paliwalakian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming madaling ang bukal ng
kabanalan sa magitan ng Espiritu. Gawin mo banal na mga kaloob na ito, para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinag-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga laga na sinabi, tanggapin natin ito at kanin ng aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis, huli niya pinasalamatan. Yawan niyang kalis kanyang malaga na sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng pagkukulang kauntipan. At huling bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsintayo po tayo lahat. Ipagpunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkawatid uling pagkabuhay na iyong anak at kininalay namin sa iyo ang tinapayang bigay buhay ng kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simpang laganap sa mundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Papa, Pablo Berrilio, aming Obispo at Tanang Pangalinan. Alanin mo rin mga kapatid namin na yung may pag-asa sa muling buhay, ayon din na lahat ng mga kumala. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Gawan mo at pagindapatin kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga kanal na namuhay nito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pagitan ng anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal pagpupuri ay sa iyo, Diyos, sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin galing mo sa turo ng ating Hesus Kristo, ipayag natin ang lakas ng loob. Amanangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming masala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa gusto. Amen.
pagkalooban ng kapapanarawang ligtas ng sandalan, dahil sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinarating naging nakaraw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yeso Kristo. Sabagat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon yung kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po, peace, peace po, peace. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito sa Yesu Kristo, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, palat niya niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina't ating pagsaluhan ang piging ng Panginoon sa tinagpan ng sakramento. Halina't ating pagsaluhan ang piging ng Panginoon sa tinagpan ng sakramento. Tinapay ay kanin at alak ay inumin, katawan at dugo ng poon natin. Pagsaluhan ng kanyang buhay, ito'y sa iyo, ito'y sa akin, sapagkat tayo'y isa sa kanyang paningin. Halina ating pagsaluhan ang piging ng Panginoon sa pinagpalang sakramento. Halina ating pagsaluhan ang piging ng Panginoon sa pinagpalang sakramento. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pag-unitan namin kay Papa San Pio, kaming nagsalo-salo sa banal ng hapag ay makarunawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa magitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magpalangin kayo ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Gusto po madalami sa humayo kayong naglaya, kaya
Kristo. Salamat sa Purihin natin sa naman ng Diyos. Purihin pasalamatan ang masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ng Diyos ng pag-ibig. Sa'yo, Ama, salamat sa mayamang lupa't dagat at sa magandang Morning, sir. Please subscribe my YouTube channel, Cap TV Timbo TV. Thank you and God bless.